Tol, hindi na dapat natin ikaila. Ang buhay ng Pilipino ay dinidiktahan ng mga pamahiin. Kahit hanggang ngayon, sa panahon ng Wi-Fi, hybrid cars, iPad at cybersex, marami pa rin tayong pinaniniwala ang pamahiin. Hanggang ngayon, pag nahulog ang kubyertos, may bisita. Pag may umalis habang kumakain, dapat daw ikutin ang plato. Pag ang babae meron, hindi pwedeng maligo. Huwag din daw maligo pag Biyernes. Pag galing sa burol, hindi pwedeng umuwi ng diretso sa bahay. Hindi pwedeng magwalis sa gabi kundi nilalabas daw natin ang swerte. Pag ikakasal, hindi pwedeng makita ng groom ang gown ng bride. Hindi rin daw pwede isuot ang gown. Pag kumakati daw ang palad, ibig sabihin magkakapera. Habang buhay na malas daw ang sasapitin pag nakabasag ng salamin. Pag natulog ka daw na basa ang buhok, lalabo ang mata mo. Malas din daw ang itim na pusa. Malas din daw ang numero 13. Teka. Bakit nga ba tayo mahilig maniwala sa mga pamahiin? Ayon sa isang eksperto, dati-rati naniniwala ang mga Pinoy sa diwata, maligno at mangkukulam. Nang dumating mga Kastila at ang relihiyong Kristyanismo, unti-unti itong napalitan ng Diyos, anghel at iba pang dayuhang nilalang. Isang primitibong anyo daw ito ng agham, noong mga panahong limitado pa ang kaalaman natin sa mundo. Pero meron bang lohikal na eksplanasyon ng mga ito? Yung iba, meron. Gaya na lang ng pagpapatulog ng bata paghapon. Siyempre, kailangan ng bata ng pahinga. Hindi raw swerte ang nakatapat ang bahay sa ospital. Nga naman, mahirap makakita ng mga may sakit at bangkay araw-araw. Yung iba, wala naman talagang eksplanasyon. Gaya ng pagtalon tuwing New Year's Eve. Bakit si Bart? Ilang bisperas ng talon, maliit pa rin. Teka. Ano naman ang epekto ng mga pamahiing ito sa buhay nating mga Pilipino? Refleksyon daw ito ng ating kultura. Pero kadalasan, hindi sila praktikal. Mahirap nga namang huwag maligo pag meron ng babae. Mahirap nga namang hindi maligo pag Biyernes. Pandidirihan ka nga naman ng kaopisina mo. Sa tingin nyo ba, panahon na bang tigilan natin ang paniniwala sa mga ganito? Marami ring sikat na tao sa kasaysayan, lalo na sa sports, ang may kanya-kanyang pamahiin. Si Tiger Woods daw ang nagsusuot ng pula pag sa linggo ang tournament. Si Dennis Urculio, Pinoy Billiards champion, ay hindi raw naliligo bago ang laro. Si Efren Bata Reyes daw, tinuturing na swerte ang kanyang pagkabungal. Si Michael Jordan daw ay laging suot ng kanyang North Carolina shorts mula pa sa kanyang college days. Sa bawat laro, ang chismis ka, hindi niya nga raw ito nilalabahan. Yun naman pala, kanya-kanyang trip lang yan. Kung positibo naman ang epekto nito sa trabaho mo. O baka nga, kaya sila sineswerte. Mukhang hindi na mawawala itong mga pamahiing ito. Pero at least, wala namang masama. Naninigurado lang. Ikaw ba? Ano ang pamahiin mo? Pero siguraduhin mo lang, maligo ka naman. Lalo na pag Biyernes. That's why I take a bath every day, you know?